What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about debit card. So what is debit card guys? Ano nga ba yung ibig sabihin ng debit card? Para saan ito? Saan ito ginagamit? Ano yung kaibahan nito sa credit card? Kasi di ba, maliban sa debit card, meron din kayong naririnig na credit card. So ano nga ba yung kaibahan ng dalawa? Para saan yung debit card at para saan naman yung credit card? Pero bago yun, guys, muna kitang imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa po akong isi-share ng mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga vlogs na i-upload ko. Yun lang po at sobrang maraming salamat po. So as you can see guys here, a debit card is a payment card linked directly to your checking or savings account, allowing you to pay for purchases or withdraw cash from ATMs using your own money. Unlike credit cards, debit card transactions instantly deduct funds, preventing debt and interest charges. So ano nga ba yung ibig sabihin nito guys? Isa-isahin natin, himay-himay natin para maintindihan ng maayos kung ano yung ibig sabihin nito. A debit card is a payment card linked directly to your checking or savings account. So ibig sabihin, kapag may debit card kayo, dapat may savings account kayo or checking account kayo sa bangko. Kung ano yung debit card nyo, of course, dun din kayo dapat sa bangko na yan magkakaroon dapat ng savings account or checking account. Halimbawa, meron kayong debit card ni BDO. So, dapat may savings account kayo ni BDO or di kaya checking account. Ganon din kung BPI, Metrobank, East West, or China Bank. Ganon yon. Allowing you to pay for purchases or withdraw cash from ATMs using your own money. Own money siya guys, as you can see. Kasi doon sa savings account ninyo, of course, nag-save kayo ng pera doon, naglagay kayo ng pera, tapos nakalink yung debit card ninyo doon. So, and every time na bibili kayo ng something sa any grocery store, department store, supermarkets, pinambayad mo yung debit card na yon. Tapos, yung nakalink sa savings account mo, automatic mababawasan yung laman ng savings account ninyo. Own money siya, it's because yun nga, nilalagay mo yung pera na yon. The same man din kung mag-withdraw kayo sa ATMs. So, when we say ATMs, automated teller machine. Tapos, debit card is an ATM card. Which means, yung debit card na yon is an ATM card na ipapasok mo siya sa ATM, which is yung automated teller machine, na kung saan nagde-dispense ng pera kung mag-withdraw kayo. Ngayon, kapag nag-withdraw kayo dun sa ATM na yon, sa automated teller machine, using your ATM card, which is yung debit card, mababawasan din yung savings account ninyo. Inisa-isa ko talaga para at least maging aware kayo at mag-gets ninyo yung ibig sabihin ng debit card. Ngayon, ano naman yung kaibahan niya sa credit cards? Unlike credit cards, debit card transactions instantly deducted or deduct funds, preventing debt and interest charges. So, ano yung ibig sabihin nito guys? Si credit card is, kapag ginamit nyo siya pambayad, magkakaroon kayo ng utang. Unlike debit cards, nakalink siya sa savings account, so pera mo yung ginamit mo doon. So, hindi kayo magkakaroon ng utang, maiiwasan ninyo yung interest charges. Key aspects of debit cards. Now, let's dive deeper. What do you mean or ano nga ba yung ibig sabihin ng debit cards? More details para mas magets ninyo. As you can see, source of funds directly pulls from your bank account. So, tulad ng sabi ko kanina, kapag may debit card kayo, dapat may savings account kayo sa bangko na yon. Kung ano yung bangko ng debit card na meron kayo. Tulad ng sabi ko, kung BDO or BPI, East West, Metrobank, China Bank, ganyan. Dapat may account kayo sa kanila. Spending limit. Limited to your available balance. Kung magkano lang yung pera ninyo na nilagay niyo sa savings account na yun or sa checking account, yun lang yung amount na pwede nyo ma-withdraw or ma-spend gamit yung debit card na yun. Kapag namili kayo sa department store, ginamit niyo yung debit card ninyo. Ngayon, kapag wala ng laman yung account ninyo or savings account or checking account, mag-error na yung transaction, hindi na po matutuloy or kailangan nyo lagyan ulit ng pera para at least magamit nyo ulit yung debit card na yun. Authentications requires a personal identification number or PIN
or signature. So, kung hindi kayo aware guys, kapag may debit card kayo, may 6-digit PIN yan. Which is na every time na gagamitin nyo, mag-withdraw kayo ng pera sa ATM or di kaya gamitin nyo pambili sa supermarket, sa department store o kung ano pa man, kailangan yung ilagay yung 6-digit PIN na yon. Depende siya sa debit card guys. Minsan may mga debit card na 4 digits lang yung PIN niya. Convenience. Accepted globally at retail stores, online, and ATMs. So napakaganda nito guys kasi kung may debit card kayo, di mo na kailangan maghanap ng sukli, di mo na kailangan magbilang ng pera. Using your debit cards, swipe mo lang or isaksak, then input your PIN, then you are paid. Hindi mo na kailangan magantay ng sukli. Kung outside the Philippines kayo, automatic na siya. Kung ano yung conversion ng pera nila doon, automatic na yun madededuct and mako-convert into kung ano yung currency or kung ano yung pera ng lugar na yun kung nasa outside Philippines kayo. Then halimbawa, anytime if wala kayong pera, then may debit card kayo, tapos may laman yun, then makapapag-withdraw kayo sa ATMs or sa automated teller machine. Then magkakaroon kayo agad ng pera. Debit card versus credit card. So ano naman yung kaibahan ng credit card sa debit cards? So the difference between debit cards and credit cards is debit cards use your own money and do not incur interest. Sa debit card guys is, syempre, pera mo siya. So kapag ginamit mo siya, nag-withdraw kayo, pinambayad niyo, walang interest yan. Unlike credit card, the moment na ginamit niyo yung pambayad, bumili kayo ng mga luxury items dyan sa department store o kung ano-ano pa man, pag hindi niyo nabayaran yan, may interest yan on the next billing cycle kapag credit card. Kapag credit card naman, ginamit niyo siya, then binayaran niyo agad, pagdating ng statement of account or ng statement balance kung magkano, wala pong interest. Ngayon, hindi niyo nabayaran since inutang niyo yung pera, next billing cycle, magkakaroon niya ng interest charges. Tuloy-tuloy yan hanggat hindi nyo na fully paid yung outstanding balance sa credit card. While yung debit card is, kapag wala ng laman, hindi nyo na magagamit. So, hindi kayo makakautang. Unlike credit card, mas malaki minsan kasi yung credit limit. So, parang nag-e-enjoy kayo. Kaya, kung wala kayong stable na trabaho, you should use debit card. Credit cards use borrowed money up to a credit limit and may charge interest. So, tulad ng pagka-explain ko kanina, may credit limit siya which is binibigay ni bangko kung anong credit card yon, kung saang bangko galing yun, kung sa BPI, S-West, China Bank, Metrobank, BDO, ganyan. Kapag hindi nyo nga nabayaran, magkakaroon kayo ng interest charges. When you use debit card, the funds are deducted in real time or within a few days, acting similarly to an electronic check. So kapag ginamit niyo yung debit card guys, automatic mababawasan yung savings account ninyo. Tapos kung maubusan, of course, magde-decline yung transactions. Kaya naman dapat aware kayo guys, like for example, may malaki kayong bibilhin. Make sure lang guys na well-funded yung savings account ninyo na kung saan nakalink yung debit card ninyo. Para hindi siya i-decline yung transactions. Kapag nag-decline talaga yung card guys, nakakahiya talaga to be honest. Kaya naman ngayon kung bibili kayo ng malaki, like for example, na daan-daan libo, 100,000, ganyan. Make sure na well-funded. When we say well-funded, nalagyan talaga ninyo ng malaking pera yung savings account ninyo para hindi nag-e-error yung transaction. Tuloy-tuloy lang yung shopping ninyo gamit yung debit card ninyo. So I think that's all for now. Sana may na-share ako. Don't forget to subscribe for more videos. It's me again, Joseph Kate, that says, we don't have cash because we go for cashless transactions. Bye-bye!